Noong unang panahon, walang alam ang mga tao sa langit. Sila ay nakakulong sa dilim at may mga nakakatakot na namumuno sa kanila hanggang isang araw, may 5 salamangkero ang kumalaban sa kanila at gumawa sila ng selyo sa langit na nagdala ng kapayapaan sa mundo. Magia Vander ang titulo na tinawag sa pinakamalakas at ito ang pangarap ng lahat na maging. Ito ay isang kwento ng pakikipagsapalaran tungkol sa isang determinadong binata na nagngangalang Will Surfert. Nagpasya siyang tuparin ng isang pangako noong bata pa siya sa kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagiging isang Magia Vander na nakaupo sa tuktok ng Tower of Wizards. Sa pagsisimula ng ating storya, makikita natin na napapagalitan ang bida sa kanyang guro na si Professor Werkner dahil sa pagpunta sa dungeon ng walang palem. Galit nitong sinabi na bakit siya nagpunta sa ika-6 na palapag ng dungeon ng walang kasama at gusto ba niyang mamatay. Humingi ng pasensya si Will at sa boses na mahina ay nagtanong siya tungkol sa kanyang puntos. Pagkatingin sa mga buto ay sinabi ng guro na may 2 puntos siya dito. Tinanong ng guro kung hindi pa siya sumusuko sa pagiging Magia Vander. Pinaliwanag nito na para makaakyat siya sa tower ay kailangan niyang makapunta sa mataas na institusyon at para magawa ito ay kailangan niya ng sangkatutak na puntos sa kasanayan, pagsusulat at paggawa ng spell. Pinaliwanag nito na dahil hindi siya nakakagamit ng magic ay hindi siya magkakapuntos sa paggawa ng spell. Sumagot si Will na naiintindihan niya at sinabi na kaya siya nagsasanay sa dungeon ay para mapunan na ng kulang na puntos, ngunit biglang nagsalita ang guro na imposible ang iniisip niya lalo na sa katulad niyang walang magic. Napansin nito ang malungkot na mukha ni Will kaya bigla siyang nagsalita na kailangan niya ng 4 na puntos sa loob lang ng 2 araw para makapasa siya ngayong linggo. Mabilis na kinuha ni Will ang kanyang libro at naghanap ng listahan ng halimaw sa dungeon na maaaring makakuha siya ng mataas na puntos. Sinabi ng guro na may halimaw sa ika-6 na palapag ng dungeon na may mataas na puntos at bigla siyang niyakap ng binata at nagpasalamat. Sa labas ay may nakikinig pala sa kanila at mukhang gigil na gigil ang mukha niya habang papaalis. Bago ang pangyayaring ito, habang nagtuturo si Professor Edward ay bigla niyang tinawag si Will at pinapapunta sa harapan. Nadismaya siya dahil alam na niya ang susunod na mangyayari. Pagkapunta niya sa harapan ay inutusan siya ng guro na gumawa ng spell. Alam niyang ipapahiya ulit siya nito ngunit wala siyang pagpipilian kung hindi sumunod. Sinubukan niyang bumigkas ng spell ngunit walang nangyari. Biglang nagtawanan ang kanyang mga kaklase at ang isa sa kanila ay nag-aalala sa kanya. Itinaas ng estudyante na may pulang buhok ang kanyang wand at naglabas ng apoy papunta sa kristal sa harap nila at nagliyab ito. Sinabihan siya ng guro na huwag niyang gagawin ang ganon nang wala ang kanyang permisyon at tinawag siyang Sion. Bruce kung humingi naman siya ng paumanhin. Pagkatapos ay pinatahimik sila ng guro at pinamukha kay Will na kahit honor student siya ay wala itong maitutulong sa kanya dahil wala siyang magic. Mula sa taas ay naglabas ng spell ang guro at pinatay ang apoy. Galit nitong pinaliwanag na sa mundong ito ay ang mahika ang nangingibabaw. Mahika ang pinagmumulan ng kanilang lakas at ang lahat ng kanilang mga hero ay mga salamangkero. Sinabi pa nito na sa kanilang paaralan ay mahika ang pinakamahalaga at tinawag na baliw ang mga walang mahika na gustong mag-aral sa kanila at dapat ay umalis na sila. Pagkatapos, sa labas ay nagmadaling lumapit ang isang babae kay Will nang makita na binubuli siya. Ang pangalan niya ay Colette at sinabi kay Sion na huwag niyang iinsultuhin ang kanyang kaibigan. Kinutya na muna ng grupo ni Sion si Will at saka na sila umalis. Habang naglalakad ang magkaibigan, napag-usapan nila ang pagpapahiya ng guro sa kanya. Sinabi ni Will na okay lang iyon dahil totoo naman ang sinasabi ng guro. Nagsalita pa siya na swerte na siya dahil may cute na babae na nag-aalala sa kanya katulad niya. Nahiya si Colette at sinabihan siya na huwag siyang basta-basta magsasalita ng ganon sa mga babae. Humingi ng pasensya si Will dahil ganun ang tinuro sa kanya simula pa ng bata pa siya at sinabi pa niya dito na totoong cute talaga siya. Nag-blush lalo si Colette sa sinabi niya. Pagkatapos ay pinagmasdan nila ang puting tore sa kanilang harapan. Biglang pinakita ang isang flashback na kung saan ay may 2 bata ang nag-uusap. Sinabi ng batang may puting buhok na balang araw ay gusto niyang makita ang araw at buwan na nakasulat sa libro. Napatingin sila sa puting tore at sinabi pa nito na gusto niyang makita ang palubog na araw. Natuwa ang batang Will at sinabi na gusto niya din makita ito at nangako sila sa isa't isa na paglaki nila ay magkasama silang magiging Magia Vander. Nagtanong si Colette kung nanunood kaya sa kanila ngayon ang Ice Maiden's Wand, Albus Vina.
Sumagot si Will na nanunood siya ngayon sa kanila habang nakaupo. Balik kay Sion, nagpunta sila ng iba pa niyang kaklase sa ika-6 na palapag ng dungeon. Pinag-uusapan nila ang kanilang plano na patayin ang mga halimaw dito upang walang makuhang puntos si Will. Habang naglalakad, gigil na gigil pa din si Sion sa bida dahil sa pagiging walang magic nito at iniisip na wala siyang karapatang maging Magia Vander. Pagkalingon niya sa kanyang mga kasamahan ay sinuntok ng isang halimaw ang isa sa kanila. Napasigaw ang isa pa nitong kasamahan at narinig ito ni Will. Dali-dali silang pumunta sa pinagmulan ng boses at nabigla siya nang makita ang halimaw. Nabigla siya dahil wala dapat ganong kalakas na halimaw sa ika-6 na palapag ng dungeon at lalo siyang nabigla nang makita si Sion. Bakas sa mukha ni Sion ang takot at sunod-sunod niya itong pinatamaan ng apoy ngunit wala itong talab sa halimaw. Biglang naisip ni Will ang pambubuli nito sa kanya kaya nagdalawang isip siya na tulungan ito. Narinig niya ang isang boses at bumalik sa kanya ang nakaraan noong binigyan siya ng regalo ng kanyang kaibigan. Samantala, nagmadaling pumunta si Professor Edward kay Professor Wertner para sabihan na pumunta ang kanyang mga estudyante sa dungeon. Inutusan niya ito na utusan ang kanyang alaga upang hanapin sila. Tinanong ni Wertner kung saang parte sila ng dungeon at nang pagkasabi sa kanya na nasa ika-6 na palapag sila ay naging kalmado siya. Sinabi niya na nandun si Will at pinakita ang nangyayari. Nang pagkahampas ng halimaw ay mabilis na lumapit si Will at nilabanan ito. Mabilis siyang kumilos at pinatamaan ang kalaban sa iba't ibang parte ng katawan. Sinubukan patamaan ng halimaw si Will at nagkaroon ng pagsabog. Pagkatapos ay sunod-sunod na tumira ulit ang kalaban. Mabilis na sumugod ulit ang bida at pagkababa nito ay tinusok niya ito sa batok. Hindi naman makapaniwala si Sion na ganon kalakas ang bida. Hindi din makapaniwala si Professor Edward sa nakikita niya at pinaliwanag ng guro na meron si Will ng higit pa sa tao na lakas na hindi kayang magkaroon ng salamangkero, ang katawan na kasing tatag ng isang duwende at ang abilidad na malaman ang susunod na galaw ng kalaban kahit isang beses niya palang nakita ito. Sinabi pa nito na totoong wala siyang mahika ngunit sa kanilang mundo ay siya lang ang nag-iisang mandirigma. Kinuha ni Will ang espada ng halimaw. Naglabas ng liwanag ang halimaw sa bibig nito at tinayre sa bida. Hiniwa ito ni Will at sabay hiwa sa katawan ng kalaban at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Hindi matanggap ng bruskong professor ang lakas ng bida at nagmadaling umalis. Samantala tinanong ni Will si Sion kung okay lang siya. Pagkatapos, makikita natin na galit na naman ang mabait na guro sa bida at sinabing may 10 puntos siya na nakuha. Nagdiwang si Will at ang kanyang pusa. At dito nagtatapos ang episode 1.